Alright, magandang hapon po sa inyo lahat. It's a Tuesday, September 26, 2023. Sana po ay nasa maayos pong kalagayan sa mga oras na ito. Ang ating bisita dito po sa programang Sports Corner PH Interviews ay isa sa mga nagwagi o nakaakot na medalya sa iba't ibang patimpalak kung para dance sport na pag-uusapan. Kabilang na dito ay ang kakatapos lang ng World Cup dyan sa Slovakia, para dance sport World Cup. At ikukwento natin ikukwento natin niya ang kanyang karanasan. I-welcome po natin ngayon ang isa sa mga pinakabatang miyembro ng Pilipina para dance sport team na si Ma'am Edeline De Asis. Ma'am Edeline, bumati na po kayo sa ating mga tagapanood at welcome to the program. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Alright, at napapanood po tayo sa YouTube at Facebook account po ng Sports Corner PH. So, simulan na natin to. Ma'am Edeline, una po sa lahat, congratulations sa inyong matagumpay na kampanya dyan sa abroad. 3 kompetisyon. Sunod-sunod ang mga medalya na napanalunan, pero alam ko nakauwi na po kayo galing sa iba't ibang mga commitments abroad. Kamusta na po kayo ngayon? Okay naman po. Nagpapahinga lang po ng kahit konti. Tapos next laban na naman po. Alright. Si Edeline is actually 19 or 21, kung hindi ako nagkakamali. 21 years old po. Okay, 21 years old. At alam natin si Edeline, she is the youngest member so far ng ating Philippine Para Dance Sport Team na may kapansanan. Yung iba kasi ng mga members able din, pero kasama rin sa ating Para Dance Sport Team bilang mga mag-partners. Pero si Edeline, talagang tumatak sa atin ang kwento niya. Nabasa ko kasi sa isang TV program na nagkaroon ka ng skin cancer, na-diagnose ka ng skin cancer way back 2017. Kaya Yes po. napagdesisyonan mo na iputol na yung paa sa kaliwang paa, no? Yes po. Alright. It was 6 years ago nung nangyari. Pero di pa rin malilimutan talaga yung alaala mo nung nalaman mo na na-diagnose o natamaan ka ng skin cancer hanggang dumating ang araw na kinakailangan i-opera, tanggalin na yung kaliwang paa mo. Yes po. Isa po siya sa mga na hindi ko malilimutan kasi mahirap din po yung sitwasyon ko ng time na yan. Ano ba yung naramdaman mo at the very moment nang bigla kang sinabihan ng doktor na ipapaputol mo na ang paa para maiwasan yung paglala ng extent ng damage mo? Lalo na delikado itong skin cancer at kung malala baka ikaw uuwi pa sa mas maraming mga karamdaman na kailangan pagdaanan. And of course, kahit alam natin meron kang kulang na bahagi ng katawan na pinagpasyahan mong iputol na, di ka ba nawawala ng pag-asa at nananatili pa rin sa inyong mission to become a better person to a higher purpose, ika nga, Edeline? Nung time po na sinabi sa akin ng doktor na puputulin na po yung paa ko, kinabahan din po ako. Siyempre, nasaktan din po. Pero after that, lumaban naman po ako. Tapos, hindi naman po ako nawalan ng pag-asa kasi nakilala ko po itong para dance sport po. Alright. At talagang determinado ka na kahit PWD ka, person with disability. Alam ko hindi ka pinabayaan ng Diyos at bumuhos talaga ang blessings sa buhay mo dahil nakatagbo ka ng bagong pamilya sa para dance sport. At of course, ngayon ko lang nalaman na nag-umpisa pala talaga ang lahat nung nagka-pandemic na. At alam ko, medyo maigpit pa noon ang training pero nagpusigid ka na pumunta sa tryouts para makapagsali. Paano nag-umpisa ang lahat? Nung time po na yun, nagte-training pa po kami 2021. Wala pa po siyang pandemic. Then,
bigla pong Pandemic po yun, nabalikan ma'am, yung yung sabi 2021. pandemic po pandemic po pala. Ta's ano po, nag-double training lang po kami nung time na yun. Tapos dun na po kami nag-training hanggang sa dumating po yung laban namin. Pag-uwi po namin ng Pilipinas, nag-quarantine po kami. Okay. So, ganyan talaga kahirap talaga. I remember, mga ilang beses niya na na-interview yung mga atleta, nasa quarantine area na sila, nagpapa-interview. At of course, habang tumatagal, lalo mong binubuo sa mga sakripisyo, mga efforts mo para may pagpatuloy ba sa training, mula sa bubble training hanggang sa medyo na-lift na yung mga restrictions, Ma'am Edeline, nung bumabalik na tayo sa new normal, nakitaan ka na ba ng mga major improvements from time to time? Simula nung nag-umpisa ka sa inyong pagsabak sa national team. Ma'am Edeline, ulitin ko siguro ang question. Nakitaan ka ba Yes po. ng mga improvements mula nung nag-umpisa ka na mag-training? Nung first ko po, hindi ko pa po siya masyadong gamay. Then, nag-training lang po ako ng nag-training. Tapos, doon ko na po na-discover na may kakayahan po pala akong sumayaw. Then, hanggang sa nag-improve pa po yun. Okay. At ano masasabi mo dahil kahit alam ko ikaw ay isa sa mga pinakabatang miyembro ng national team, pero maitutulong pa rin ito na isang valuable medal contributor para sa ating bansa. And of course, ano ang priceless reaction mo na nakita mo yung mga iniidolo mo, sina Sir Julius at Rhea, yung camaraderie ng kapwa teammates kada training, and of course, yung partnerships ninyo na nabuo kasama yung mga partners nyo, usually si Kuya Julius, ngayon naman si Sir Ans. Ano po, nung first time ko po silang nakita, na-amaze po ako sa mga ginagawa po nila sa wheelchair. Ta's nung nakita ko po sila, sabi ko, gusto ko na lang din tumayo kasi na-amaze po ako din. Naging part na po siya ng ano ko, ah, part na po siya ng life ko na magsayaw na po talaga kasi pumasok na po sa akin yung maging dancer. Tapos, ah, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yung partnership namin ni Kuya sa sayaw. Okay. Edeline, meron bang strength and conditioning training din yung ating mga para-dancers? Yung iba po nakilala lang po nila sa school. Strength Ako and po kasi nakilala lang ni Kuya Julius sa UERN po. Tumitingin po kasi ako ng paa na artificial. Tapos doon ko po siya nakilala. Okay. Pero ang tinutukoy ko yung meron bang strength and conditioning training ba yung ating mga para-dancers bukod pa dun sa usual dance training or regular training yang ginagawa ninyo? Meron bang Po? meron bang strength and conditioning training na isinasama din sa programa ninyo bukod pa sa regular training na pagsasayaw? Parang wala po kasi kami-kami lang din po yung nakita ko. Wala pa po akong nakikita po na nag-audition. Okay. What about sa physical, lalo na meron kayong inaalalayan ng mga tao with regards sa PT, and of course mentally, nakikita mo ba sa sarili mo na talagang preparado ka para dito sa mga competitions at meron ba kayong mga na-encounter na mga struggles along the way? Ah, Excuse me, puwede po pakaulit, nagbagal yung Nag-cha-choppy lang po tayo, so uulitin ko ulit yung opo. tanong.
On the physical and mental side, nakikita mo ba sa sarili mo na preparado ka para dito sa overloaded na competition season and may mga encounter ka ng mga struggles? Yes po, kapag ano po, mga months po yung training, hindi po siya as in na parang handa. Pero 'pag medyo matagal naman po yung training namin, nakikita ko po na handa na po kami. Okay. So very And busy. may struggle din po minsan sa biyahe din po. Okay. Kasi minsan tumatagal din po kami sa airport dahil may something na nangyayari. Alright. So very busy talaga si Edeline dahil nakatatlong competitions ka na yung taon, which is yung sa Japan, sa Taiwan, at sa Slovakia, which is the World Cup na pinaka main na highlight ng inyong 2023 season. Pero bago yan, nung nag-debut pala ka sa World Cup 2021, dito ka pala nag-uwi ng unang ginto ninyo eh. Ano masasabi mo nung 2021 season na-recruit ka sa national team, nag-training, tapos biglang nagkaginto ka doon sa World Cup ng 2021? Pwede ko ba ulit ng tanong? Nag-traffic po ulit ng Medyo naputol pagpasensya niyo po dahil nagkaroon ng problema sa internet connection ni Ma'am Edeline. Pero ulitin ko ulit, 2021 World Cup, balikan natin ang nangyari kung saan nagkaginto ka. Ano nangyari? Nung time po na yun, grabe po yung struggles namin sa training. Tapos, pinagaling po talaga kami ni Coach Bong nung time na yun. Tapos, binigyan po kami ng guide para makalaban po. Then, binigyan niya po kami ng mga payo para po hindi kabahan. And yung mga po namin, sila po yung naging guide din po namin. Talagang inspirado ka, Edeline, na lahat ng pinagsisikapan mo sa training na nagbunga mo at sinayaw mo tungo sa inyong tagumpay. Balikan natin yung mga competitions. Unahin natin yung dalawa muna bago yung Slovakia. Sa Japan muna, nag-silver ka kasama si Ann sa Combilati 2, gold sa single woman freestyle, duo freestyle class 2 kasama si Kuya Julius at single conventional woman class 2. Tapos sa Taiwan, silver naman sa solo 5 dance. Siguro unahin natin muna yung assessment doon sa dalawang previous tournaments bago itong World Cup. Paano mo i-observe itong mga nangyari sa inyo? During Japan po, nung time po na yun, kinakabahan po ako kasi first time ko po ulit nalalaban. Kasi natagalan din po kami ng 2021. Tapos nag-Japan po kami. Then, nung first ko na sayaw po, kabang-kaba po ako kasi feeling ko parang hindi pa po ako handa. Pero nung time na sumasayaw na po ako, feeling ko nagiging mas ah, nagiging mas nawawala yung kaba ko at nag-e-enjoy na po ako sa sayaw ko. Tapos during Taiwan naman po, nag-enjoy na po ako doon. Alright. And then, nakabalik ka na sa bansa from those commitments, nagpahinga saglit, tapos balik na naman ikaw sa training para dito naman sa, sabihin natin, pinaka-crucial na part ng inyong competition season na yung taon, ang World Cup, para Dance Sport World Cup sa Slovakia. Nangihinayang lang ako dahil of course, absent si Sir Julius dahil of course, nanalo siya ng ginto doon sa OCR World Championships. Extra motivation din ba panalo ng isa sa mga kasama mo even though hindi siya nakasama sa team? Alam natin, isa sa mahalagang parte talaga
si Kuya Julius sa inyong kampanya sa World Cup. Kaso, ayun nga, nakaginto nga sa OCR World Championship sa Belgium. Yes po, hindi po kasi siya nakasama sa laban namin po sa Slovakia dahil nga po may laban sila sa Belgium. Pero kami, tatlo lang po kaming pinadala doon. So, lumaban pa rin po kami kahit wala po yung ibang teammates namin. Okay naman po ang lahat. Alright. So, 2 goals na napanalunan mo sa World Cup. Maybe, can you give us some thoughts kung paano mo naipanalo yung mga events despite alam natin napakausay talagang judging kung minsan. Medyo hindi tayo believe nga doon sa mga grado na binigay ng judges. Especially doon sa pair event, kasama si Ans, kung saan naging controversial ang ginamit itong technique o sayaw. Sabi nga doon sa isang post, too violent to look, pero at least hindi kayo napagbigyan na i-deduct yung points on at least nanalo kayo ng kampyonato doon sa pair. Ano masasabi mo? Nung masasabi ko po, mukha po talaga siyang ano mo po yung sinasaktan. Pero yun po kasi yung concept din po namin. Masyado po siyang violent. Pero mas maganda po yung nagawa namin kasi napapakita po namin na kaya din po ng PWD na gumawa ng sayaw na kakaiba. Pero alam naman po natin na violent po talaga siya. Alright. At sa tatlong magkakasunod na competitions, talaga naiuwi mo ang mga medalya. Talaga it's a great achievement para sa inyo. Ano masasabi na, of course, ito na talaga ang isa sa mga remarkable years or highlight ng taon na ito, itong tatlong magkakasunod na medal finishes doon sa inyong papa-improve at papa-grow pa lang na dance sport career nitong taon lang. Very thankful din po kasi nabigyan din po ako ng opportunity na to. And nabigyan po ako ng napanalo ko po yung mga event ko. And I hope na more improvement pa po sa sarili ko and sa teammates po namin na makuha ulit namin yung gold the next laban po namin. Malaki ba na itulong rin ng maayos na training program and of course, nakita kita sumali ka rin sa iba't ibang mga international dance camps para ma-elevate pa ng gusto itong career mo and of course mapag-andaan mo mabuti yung mga techniques na gagamitin ninyo especially lalo na naka-wheelchair kailangan medyo pag-usayin pa ang inyong pagsasanay pa. Yes po, malaki po na itutulong ng training po sa amin para mas maging improve pa po yung sayaw namin. Then, para mas maklaro po namin yung mga moves namin na kailangan i-improve pa po ng sayaw. Alright. Kasi dito po namin na nagagawa yung gusto namin para magbigay ng mga steps po. Alright. Bukod pa rito, thankful ka rin ba sa suporta na binigay ng mga taong tumutulong sa inyo, mga sponsors, especially yung pinaka-main backer, ang Philippine Sports Commission na sinagot nga yung mga travel tax expenses at iba pa mga kinakailangan na mga equipment. Yes po, thankful po kami sa kanilang lahat. Lalo na po sa mga tumulong sa amin sa Philsport, Espada, kasi sila po yung kung wala po sila, hindi po kami makakapunta sa ibang bansa. Alright. Nakikita mo ba sa sarili mo na capable ka pa rin ba na mag-uwi ka pa ng mga medalya sa susunod mga kompetisyon? At ano ba mga upcoming tournaments na abangan natin o i-expect para sa inyo for this year, for the last 3 months of the year, and especially next year dahil magiging busy ulit kayo sa Para Dance Sport Game? Yes po, may upcoming
laban pa po kami ngayong November po sa Italy po naman. Saan ba ito? Sa Genova po, Italy. Okay, copy. By the World way, champion na po siya. ano po ulit? Ano po ulit, Ma'am Edeline? At sa next laban po namin sa Italy na po. Sa Genova, Italy po. Okay, sa Italy pala. Okay. World champion na po siya. World Championships by this coming November ba ito? Yes po, November po. All right. By the way, nag-aaral ka pa rin ba ng college? Nag-aaral ka na sa college, Edeline? Anong year ka at anong course mo? Ma'am Edeline, nag-aaral ka pa rin ba sa university o college? Ano? Nag-aaral po ako sa college ngayon po. First year college po. Saan school? Saan college? Saan? Sa RTU, Rizal Technological University po. Sa RTU. RTU. Okay. Ang dami magagaling yung mga student athletes dyan sa RTU, lalo na yung sa pagtakraw team natin. Opo, madami po yung mga athletics po. Alright. At last question before we end. Ano masasabi mo dahil may tuturing ka at a very young age na isa sa mga mabuting uwaran ng mga talentadong PWDs, especially in the sports, sa kabila ng pagkakaroon ng kapansanan, ay maaari kang magtagumpay sa inyong piniling larangan. At syempre, baka pwede nyo magbigay din ng mensahe rin sa mga kapwa natin, mga PWDs, na maaaring bigay sila ng aral o mga life lessons niya sa inyong naging journey ninyo towards fame and of course the triumphs na napanalunan mo. Sa lahat po ng mga PWD, wag po kayong mawala ng pag-asa kasi po hindi naman po hadlang yung pagiging PWD or may kapansanan po. Dahil kaya naman po natin kahit nawala man po tayo ng ibang parte ng katawan or something na may sakit po kayo na hindi na po kayo makalakad. Pwede niyo pa rin pong gawin yung kaya niyo. Gawin niyo lang po yung best niyo as long as hindi po kayo nakatapak ng ibang tao and maging mabuti rin po kayo sa ibang tao. Kung may talento po kayo, ilabas niyo lang po yun kasi hindi naman po lahat ng tao nabibigyan ng opportunity. Ayun, sana all, sana all. I-claim natin yan. Basta magtiwala tayo sa biyaya at pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon na kahit may kulang pa tayo sa katawan, kaya pa rin tayo na makapagsapalaran po tayo sa iba't ibang mga ginagawa. At syempre, magtagumpay ka sa inyong piniling larangan, most especially sa sports. Kaya nga, umaaning ka ng medalya internationally. Again, congratulations, Edeline. Pero bago ka magbigay ng inyong panguling salita nyo, magpo-photo op muna tayo. Thumbs up and smile. In 3, 2, 1, go! Ay, pag-iulit nga. Thumbs up. Hindi tayo mag-gets. Thumbs up! Yan. Okay. So, anyway, Ma'am Edeline, baka pwede ninyong bigyan ng ating mga viewers ng inyong pasasalamat at kung gusto niyo mga taong nagbigay tumulong sa inyo, pwede niyo i-shoutout sa kanila, i-acknowledge natin ang kanilang pagiging Sige po, at sa pakaulit lang po. inyong kampanya. Po? Shoutout po tayo at kanina mo dinededicate ang panalo niyo. Shout out po sa family ko, sa mga coaches ko po, and sa ibang sumusuporta po sa akin na tumulong sa akin, lalong-lalo na po sa coach ko na sila po yung nag-train sa amin para maging
para mag-improve po yung galaw namin. Ayun, And alright. pinag-iisip ko po para sa family ko din na gusto ko po silang tulungan. Alright, alright. And we look forward for more vast improvements and of course, more achievements na matatanggap nyo sa iba't ibang competitions. At talaga naman with this interview, I'm sure maraming mga PWD sa makapag-take interest din na sumabak sa iba't ibang sports, especially sa dance sports, para sa chance nila na makapaglaro internationally and of course makapag-ani tayo kung baka sakali ng mga medalya na napalarunan. And we like to thank you for joining us again. Congratulations to you. At sana magtuloy-tuloy pa ang inyong success sa international competitions and hopefully madaragdagan pa sa mga susunod na araw, lalo na pinaghahandaan mo yung World Championships this coming November. Salamat po, bye-bye and God bless you. Thank you po. Thank you so much. Salamat. Bye po. Thank you po.